Hi guys! Welcome to my vlog. So ayan, nagbabalik na naman tayo kasi medyo busy tayo mga past few days kaya hindi tayo nakapag-upload kahapon. So anyway guys, ang topic natin ngayon is para dun sa mga kababayan nating nasa Hungary. So, ngayong taon kasi is maraming gustong lumipat or tumalon dito sa Poland galing ng Hungary. Ano ba ang main reason nila bakit gusto nilang pumunta dito sa Poland? Ang main reason nila guys is, syempre alam naman natin na mababa ang sahod sa Hungary or mas mababa dito kaysa sa Poland. So, nag-decide sila na pumunta dito sa Poland, which is nanghihingi sila ng advice kung ano yung dapat nilang gawin. So, nag-suggest po ako na dapat bago kayo pumunta dito sa Poland is may working permit na kayong hawak. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, mahigpit na dito sa Poland. At kapag po nag-run away kayo from Hungary going to Poland, ang hawak niyo pong TRC, usually kinakancel po nila yan ng 2 weeks. Yun po yung mga experience na ibang kababayan natin na galing ng Hungary. Ganun na po ang sitwasyon ngayon. So, parang same lang din naman ang situation dito sa Poland na kunwari may TRC ka at hindi mo siya na-transfer is mawawalang visa na rin yung TRC mo kapag hindi mo siya na-transfer. So, kunwari kung lumipat ka ng ibang trabaho at ibang lugar, hindi mo siya na-transfer, useless na yung magiging TRC mo. So, much better na kung kayo pupunta dito or tatalon kayo, kasi sabi kasi ng mga kababayan natin tatalon daw sila, yun yung ginamit nilang term. So wala namang pong problema yon kasi discarte nyo yon, choice nyo yon, wala pong problema yon. Ang sinasabi ko lang po is dapat yung lilipatan yung trabaho dito is may working permit at yung pinaka-importante is dapat nagpa-process po sila ng TRC. Siguraduhin nyo po na nagpa-process talaga sila ng TRC or nagbibigay sila ng mga documents na kailangan nyo sa pagpa-process ng TRC. Kasi po, kailangan makapag-apply kayo agad ng TRC pagpunta nyo dito. Yun na po kasi ngayon ang tinitignan dito. Kailangan meron ka ng TRC process. Kasi pag lumipat ka dito, syempre po, magiging useless na yung TRC hawak nyo na galing na Hungary. Kasi sa Hungary po yan, hindi po yan Poland. So, agapan po natin yun. At meron naman po tayong isang kababayan na ang galing din ng discarding niya. So, hindi naman sa tinotolerate ko yung pag-run away niya, which is maganda naman din yung intention niya kasi nga hindi nga daw siya nakakaipon doon sa Hungary. At ang tagal niya na doon, dalawang taon na siya doon, hindi siya nakakaipon kasi nga sobrang liit ng sahod nila at ang laki pa ng tax na kinakaltas sa kanila. So, ang sabi niya sa akin, tataunin niya nga daw na holiday or long holiday doon sa Hungary bago siya tumalon dito sa Poland para daw makapag-umpisa siya agad dito sa Poland na hindi nakakancel agad yung TRC niyang hawak na galing ng Hungary, which is magandang diskarte ni kabayan. Nakaka-proud nga siya kasi ang galing niya mag-isip. Pero actually kasi may mga kasamahan na siya dito sa Poland kaya nakakakuha na rin siya ng idea. So, inassure niya din na nagpa-process naman daw talaga ng TRC yung pupuntahan niya dito sa Poland kasi nga yung mga kasama niya is nakapag-biometric na. So, yun lang guys, at suggest ko rin sa inyo, much better kumuha kayo ng private lawyer dito. Huwag niyong iasa sa agency kasi kapag sa agency napakatagal niyan. So, mas okay na mag-private lawyer kayo. So, sa ganung paraan, makakapag-follow up kayo directly. Minsan kasi ang mga agency, hindi sila masyado nag-update sa mga empleyado pagdating sa TRC. So, kayo, private lawyer kayo pag pupunta kayo dito. Ang daming gustong pumunta dito na taga-Hungary. Sa totoo lang, welcome naman kayo lahat dito sa Poland. Basta mag-iingat lang po kayo. Dapat may legal documents pa rin kayong dala kapag punta kayo dito or may TRC kayo or may visa kayo. Wala naman pong problema doon. Wala naman ding mag-disagree sa inyong mga Pinoy kasi
sa ibang mga Pinoy na nandito sa Poland, kasi diskarte nyo yan. Kung may marinig man kayo, hayaan nyo sila. Walang pakialamanan. Kung sabihin nyo run away ka, wala kang pake, kasi diskarte ko to. Magkaiba tayo ng pangangailangan at saka magkakaiba tayo ng goal. Yun lang yun. Kasi hindi talaga natin maiwasan na kapwa Pinoy natin na makakapagsalita sa atin ng hindi maganda, kasi nga porket run away tayo. Huwag nyo masyadong intindihin yun. As long na pag dumating kayo dito, may legal documents kayo, especially working permit, makapag-apply kayo agad ng TRC process, okay na yun. Huwag niyo masyadong intindihin yung sasabihin ng mga Pinoy na iba dito kung halimbawa may dadatnan kayong ganun. Kasi sa totoo lang, sa experience ko, maraming bully talaga dito sa Poland. So, mag-ingat na lang din kayo sa mga kapwa nating Pinoy na nandito. Hindi ko naman sila nilalahat, meron at meron din talaga. Kasi actually, hindi lang naman ako nabully. Yung buong kaibigan ko rin nadamay din sa pambubully. Kaya mag-ingat po kayo sa kinakaibigan dito sa Poland. Hindi naman sinasaraan ko yung kapwa Pinoy, kasi yun yung na-experience ko. Mas maigi pang dumistansya na lang tayo sa mga kapwa natin mga Pinoy dito. Magsulot tayo, mas okay pa yung ganun. So, sa masasabi ko lang, kung kayo manggagaling sa Hungary or ibang part ng Europe, welcome na welcome kayo sa Poland. At yun lang po ang masasabi ko. Unahin yung working permit. Kasi kapag nakakuha kayo ng working permit at kumuha kayo ng lawyer dito, pagdating nyo sa Poland, private lawyer, pwede naman to follow ang insurance at saka tax data. So, yung mga tax data at saka yung insurance kasi, makukuha nyo lang yan kapag nag-start na kayo magtrabaho. So, para mag-pusto yung process nyo, to follow na lang yun. Sasabihin naman niya ng lawyer nyo or yung private lawyer na makukuha nyo kung saan location man kayo mapupunta dito sa Poland. So, usually kasi, it takes time din ang pagpaprocess ng TRC. Kaya, mas better tatanungin nyo rin sa makukuha yung private lawyer kung ano yung talagang magiging flow ng proseso nyo, lalo't galing kayo ng Hungary, kasi masyadong complicated pag galing ng Hungary. Pero marami namang galing ng Hungary na nagkaka-TRC dito, huwag kayong mag-alala, as long hindi naman sila expired visa or wala silang legal documents na dala like TRC o ganun. Basta nakapag-travel kayo ng legal dito sa Poland, i-accept naman nila yan. Kahit sabihin nyo na baka na-cancel na yung TRC nyo sa Hungary, hindi naman nila tinitignan yung ganun eh. So, ang usually tinitignan nila dyan ngayon, yung wala talagang documents na dala or walang legal documents na dala pagdating dito sa Poland. At directly naman din sasabihin sa inyo ng lawyer kung pwede kayo mag-apply ng TRC o hindi pa. Ganun naman ang sistema dito, kasi nga hindi na po talaga tumatanggap dito ng as in expired na yung visa or walang TRC kang dala or wala kang legal documents na dala dito sa Poland. Although hindi naman ina-acknowledge dito ang TRC ng Hungary, sa totoo lang. Pero makakapag-apply at makakapag-apply pa po kayo. Kasi medyo naguguluhan yung ibang kababayan natin na sa Hungary na, ma'am, wala po kaming valid visa. Pero may TRC po ba kayo? Opo ma'am, yun ang sinasabi nila sa akin. So, ibig sabihin, legal pa rin kayong nakakapagtrabaho, nakapag-stay dyan sa Hungary. Pero yung pagpasok nyo dito sa Poland, hindi nyo naman pwedeng sabihin na magtatrabaho kayo once na ma-check kayo, kasi illegal nga din po yun. Kasi nga po, ang documents nyo is from Hungary, hindi po Poland, or ang visa nyo is from Hungary. Magkaiba po kasi yun. So, kapag kayo papasok dito sa Poland, ang sasabihin nyo lang po is magbabakasyon kayo or may bibisitahin kayong kaibigan, yun lang. Kung magtatrabaho man po kayo dito, discarding nyo na po yun. Hindi nyo na pwedeng sabihin yun sa magche-check sa inyo or mga polis na magche-check sa inyo. So, yun lang po guys. Sana nag-ingat po kayo papunta dito, which is kung may legal documents kayo, is safe naman kayo. And welcome to Poland. Welcome na welcome po talaga kayo dito. Kasi po napakaraming trabaho din dito. Sa totoo lang. So, yun lang po guys. Salamat sa mga nag-message sa akin na mga taga-Hungary. So, Happy New Year po. Bye!